Alright, so without a further delay, let's start. So let me just check whether you guys are there or no. So Mr. Dait, are you there? You say present. Yes, sir. Mr. Dumagat. Present, sir. Okay, Mr. Carpus. Present. Sobrang last pa ng speaker. Mr. Kagiwa. Present, sir. And Mr. Dancel. Present, sir. And then Mr. David Johnson. Present, sir. Okay, Mr. Carino. Present, sir. Okay, Mr. Bisenyo. Here, sir. Present. Mr. Miklay. Present, sir. And Mr. Santiago. Present, sir. All right, so I think the other one who's not here is Mr. Romero. Since nakita ko yung pangalan niya kanina, pero hindi ko alam kung Jesus pa yun or Sebastian. Well, anyway, so, all right, so can you guys see my screen now? Yes, sir. All right, so the next one is challenges of securing IoT devices. So, ano nga ba yung mga challenges na pwede natin consider? So, under IoT, okay, so we have here the increasing number of devices. Okay, so bakit naging factor to? Kasi let's say, sa network mo, ito lang yung mga registered devices. Okay, and then those registered devices or versions of devices are the only thing that you have filtered. Like for example, meron kang security level na ginawa para sa mga devices or specific devices na yun. And nagkaroon ng bagong technology. Okay, wherein same lineup but just a more advanced kind of device. Okay, so in that way, hindi na siya kasama sa mga na-filter mo. So in that scenario, merong parang case na gagamit sila ng same sensors or device para makapasok sa network mo. Okay, ko-connect lang sila doon sa mismong ginawa mong network na para sa mga sa mga specific devices nila. Okay, so yun yung isa sa mga issue. Hindi lang basta-basta bakit pag marami ba, as long as hindi naman sila nakakonect, hindi. Okay. Kasi pag gumagawa tayo ng policy sa internet natin, okay, mostly ang ginagawa natin is filter natin yung sariling sa atin lang. Okay, or yung mga devices na ganun lang yung versions. Pero paano kung meron pang kasama na iba, nakaparehas pero mas advanced yung technology. Okay? Which is bago nga. So, yun yung magiging, isa sa mga magiging issue kung sakaling ganun ang nangyari. And then the other one is non-traditional location of devices. So, isa na to sa magiging network security. I'm not really sure kung network security na ba to. Pero yeah, in some ways, yes. Pero in most cases, hindi. Okay. Like for example, yung mga device natin is nilalagay natin sa specific na bagay. Let's say, sa bunganga ng, sa example lang sa bunganga ng hippopotamus. So bakit sa bunganga ng hippopotamus? Para lang siguro malaman natin kung saan siya pumupunta. Okay. I don't know kung pero para may nabasa akong ganun na nasa loob mismo ng bunganga. Okay. Para lang matrack nila kung saan pumupunta siguro and gaano siya katagal sa tubig and so on and so forth. So para maaral nila. And yun, so yung device na yun is especially made para sa bunganga ng hippopotamus. So magiging problema na siya kapag napunta siya sa kamay ng ibang tao. Let's say, kasi nga para lang siya doon sa hippopotamus pero napunta siya sa ibang tao or napunta siya sa, let's say, yun na, hindi na siya hawak ng may taong naglagay doon sa buwangan nun. So, na-misplace, kumbaga. Okay, so, out of, na kasi natin yun parang without the reach ng kakayanan natin na malaman kung mapupunta ba sa iba or hindi. Kung secured ba siya doon sa hippopotamus na yun or hindi. Okay, kasi nga, hayop naman yan. Pero yun na nga, isa siya sa magiging problema mo kung sakaling gano'n yung nangyari. Other one is yung mga devices na nasa lamppost natin. Okay.
So, I'm not sure kung bakit tayo maglalagay ng device sa lamppost. Maybe for security. So, maybe pwede sigurong camera, pwede sigurong microphone, pwede sigurong, or kahit ano na maisip nyo kung bakit kayo maglalagay dun sa lamppost. So, same scenario. Hindi naman tayo 24/7 na nakatitig sa lamppost. And that's a lamppost. Wala naman siguro maglalagay ng surveillance camera sa lamppost. Diba? So, isa na yan sa magiging problema nyo kapag nandun na yung device nyo. Okay? So, hindi natin alam kung mananakaw ba siya or hindi. Okay? And then the last one is lack of upgradability. So, ito yung pinaka-problema actually. So, yung iba, pwede mo pa siya makuha sa loob ng bunganga ng hippopotamus. Siyempre, kung paano mo siya nilagay, ganun mo din siya pwede makuha. Ganun din sa device na nilagay natin sa lamppost. Kung paano mo siya nilagay sa taas, ganun mo din siya pwede makuha. Hugutin mo lang. Okay? Pero yung iba kasi, okay, yung iba is gumamit pa sila ng robot para lang iwanan yung device na yun kasi nga it's impossible for human to go or to do that one. Okay? So one good example is, let's say, yung volcano. Okay? So naglagay ka ng device sa volcano. Okay? And then as you all know, volcano is risky. So lalo na kapag active. And yun, may mga lava-lava pa. So hindi ko alam kung bakit ka maglalagay since wala pa akong idea kung bakit ka maglalagay ng devices sa volcano. Maybe to monitor. Okay, so that's one thing that I can think of. Pero yung iba siguro is parang personal information na kung ano ba yung humidity siguro, kung ano ba yung nakukuha niyang chemicals or nababasa niya and so on and so forth. And as we all know, kapag nandun na siya sa loob or nasa gilid na ng bulkan, delikado na yon, okay? So siguro madaling maglagay using a robot kasi iwanan mo lang naman na. Pero mahirap na sigurong kunin as time passes by kasi pwede siya matabunan ng lupa, pwede siyang ganito, ganyan. So maraming factor. So in that case, hindi na siya pwedeng i-upgrade pa. Unlike yung nabanggit ko kanina, yung nasa lamppost, sa bunga ng hippopotamus, so pwede mo pang baguhin or pwede mo pang i-upgrade. Pero eto, okay, hindi mo na siya ma-upgrade. Which is under network security. Kapag hindi mo ma-upgrade and kapag may ibang tao na nakakaalam kung paano i-access yung device na yun, then yun na yun. Okay, so goodbye to that device na. So pwedeng sila na yung may control, out of control ka na. Alright, so yun yung mga bagay na pwede nating parang maisip na mga when it comes to increasing number of devices, when it comes to non-traditional location of devices. Actually, marami pa. Those are just my ideas, okay? When it comes to those specific factors. Okay? So, safe Wi-Fi usage. So, kung wala tayong control sa mga devices nito, ito na, meron na tayong control when it comes to our Wi-Fi. Okay? So, ito lang naman yung mga bagay-bagay na pwede natin gawin para maprotektahan tayo from unauthorized access to our Wi-Fi. So, very common naman na siguro to. Sinasabi na rin naman na siguro to nung nag-install. Or kung hindi man, then gawin nyo na ngayon, okay, as soon as possible. The earlier, the better. So, change the default administrator password. And then change the network service set identifier, okay, or yung SSID natin. So, ito yung pinakadalawang mahalaga. Bakit? Lalo na sa PLDT. Hindi ko alam kung alam nyo to, okay? Kasi, for PLDT, sobrang dalin lang i-hack. Okay, mas mahirap pang i-hack yung glue, actually. Kasi sa PLDT, meron tayong default na generator. Okay, default na generator ng password and then default na generator ng SSID. And then kapag yung kapitbahay mo, hindi nila pinalitan yun, sobrang dali lang i-hack nun. Okay, we have a lot of applications that can hack the Wi-Fi's or the routers, specifically the routers of PLDT. Okay, so meron bang naka-experience sa inyo nun? May gumawa na ba sa inyo nun? Well, aminado ako, ginawa ko na yan. Ilang beses na, ginagawa ko pa rin hanggang ngayon. May gumagawa ba sa inyo? PLDT lang ha? Meron, Sa sir. Yes, sir. Ginawa Yes, niya na. sir. So, may mga ibang nakaka-relate sa akin. Kasi baka sinasabi ko, totoo ba yun, sir? Ganito ganyan. Hindi. So, meron talaga. Marami na mas bagong version, mas mabilis. Kasi kagaya dati, ang problema kasi noon, yung application na ginagamit namin dati, dapat sobrang lapit mo.
Kasi kahit na, let's say, 1 meter na nga lang yung pagitan, ang magpapakita doon is 2 bars. Hindi ko alam kung bakit ganun, 2 bars lang. Which is dapat, alam mo na, parang dapat 4 bars kasi nga 1 meter lang naman pagitan. So, yun naman yung naging problema. So, pag naging 4 meters, which is supposedly sakop pa rin, okay, pero yun na, paputol-putol na yung connection. And then, kapag hindi naman kailangan, okay, pag hindi naman kailangan i-advertise, do not advertise your SSID name. Okay. And then if possible, kung gusto mo mag-advertise, create a guest wireless network. So ito na lang i-public mo. Okay, ito rin yung naka-configure sa'yo. So make sure na kapag mag-guest wireless ka, made talaga siya para doon. Okay, hindi yung naggumawa ka lang ng another SSID and then another password, which is same naman yung settings. Okay, nonsense din. And then, isa sa mga basic hack tips, enable the built-in firewall. Okay, so ito na yung pinaka-level 1 na kailangan pasukin ng mga hacker. Okay. Dapat i-on mo na kaagad yung firewall mo. So dalawa yung firewall natin. Yung firewall mismo ng router natin kung meron man. Yung iba kasi wala. Pero mostly naman ngayon, nowadays meron na siya. And then yung firewall mismo ng computer natin. So you should on those 2 firewalls. So turning on those 2 firewalls won't affect the parang security. So mas maganda pa nga, sabi nila. Kasi iba, pag dalawa, baka mag-conflict naman sila sa isa't isa. Hindi. Mas secured kapag dalawa yung naka-on. Okay, magkaiba sila ng way of, blocking malwares or blocking unintended access. Then configure the wireless router to WPA2-AES. So just make sure, kasi marami tayong option, di ba? Kung pipili ka ng way of encrypting your password. Okay, I think meron tayong 6 kung di ako nagkakamali. So, dapat ito yung piliin nyo. Okay, so bakit ito? Kasi ito yung pinaka-updated na way of encrypting the password of our Wi-Fi password. Okay, ito yung isa sa mga mahirap i-hack. Okay, unlike before, mas yung earlier version, mas madali siyang i-hack. So, keep the wireless router firmware updated. Use media access control address filtering. Disable your wireless router's remote management feature. And then physically secure the wireless router. Okay, so sila yan sa mga bagay-bagay na dapat mong gawin to secure your Wi-Fi. Okay? And then, eto. So, maganda sana kung gawin nyo rin to pero not necessary anymore. So, I think alam nyo naman na to. Ito lang parang simulation lang siya kung paano nyo talaga siya i-configure kung sakaling ayaw nyo i-configure mismo yung router nyo. Pero I highly suggest that, you do it on actual. Okay, wag yung simulation. Kasi yung simulation, okay, ganun na yung mangyari. Pabaguin ko rin IP address, i-disable ko lang yung SSID broadcast, papalitan ko lang yung type of encryption of password, and then tapos na. Okay, so ganun lang. Pero pag actual, kahit na same yung ginagawa nyo, mas maganda pa rin kapag actual. So kung kaya nyo ikalikot, so kaya yan, computer engineering naman tayo eh. So kalikutin nyo yung router nyo, meron naman tayong restore to default settings kung sakaling may nakakalikot kayong nakakasama, okay, or may mali kayo nagawa. Okay? And then, smart homes. Smart technology has become very popular and its popularity is increasing every year as the technology evolves. So yes, every second, every minute, parami yung mga smart devices natin. Okay? Wherein, yung iba doon are not or who doesn't find it appealing to turn your home, ano ba tawag dito? So, yung iba doon parang nagiging enthusiast, okay, nagiging ano bang tawag dito? Okay, parang hindi naman kasi kailangan, di ba? Hindi naman necessity sa buhay natin na magkaroon ng smart home. Pero meron yung iba doon parang mas maganda na lang na ganito kaysa hindi. Okay. So who doesn't find it appealing to turn your home thermostat up or down while you are at work? So actually, hindi naman siya katamaran. Okay. Pero mas maganda kapag naka-automated na lahat. Okay. So yeah, mas magandang kapag nagtatrabaho ka, hindi mo na kailangang i-on yung aircon mo, hindi mo na kailangang i-off yung aircon mo kasi malamig naman na and so on and so forth. Or to have your refrigerator order groceries to be delivered when you get home. So, another na katamadan. Pero, again, so mas maganda na lang na automated kaysa hindi, di ba? So, mas madali yung buhay natin.
And then how cool is it to check on the dog or to verify that your teenagers are doing their homework after school by activating your home security cameras? So marami pa tayong pwedeng gawin when it comes to smart devices. So as we install more and more smart sensors into our homes, we do increase the potential for security issues. So, another thought na na-discuss na natin kanina dito. Okay. So, sa mga smart devices na dumarami. Okay. So, habang dumarami yung mga smart devices na nagagawa, dumarami rin yung chances na pwede tayong mapasok ng isang hacker. Okay. Kasi, number one, ang smart device is wireless connection. Tama? And if it's wireless connection, as long as, actually dapat naka-broadcast talaga yun eh. Naka-broadcast talaga yun. And then yun, siya na lang hahanap ng network. So of course, as hackers, meron tayong mga ibang ways kung paano ma-hack yung isang naka-broadcast na IP or naka-broadcast na network. So hindi ko alam kung paano, since hindi naman ako hacker, pero mas tumataas yung potential ng security issues natin. Okay? So often, the sensors are connected to the same network as our home or small businesses devices so that a breach of one device can radiate outwards to affect all connected devices. So mapasok lang nila yung isa, boom, nakapasok na sila sa network mo. Okay? So the sensors could also provide a way for hackers to get into our home network and gain access to any PCs and data that are connected to it. Okay, so parang ito na yung parang thorough explanation or more explanation when it comes to with this one, increasing number of devices, right? So yeah, that is one example na pwede nating maisip para makapasok yung mga hackers. So through specific sensors or specific smart devices, right? So yeah, and then public hotspots. So when you're away from home, public Wi-Fi hotspot that allows you to access your online information and surf the internet. So common activities on the public Wi-Fi include logging into a personal email account, entering personal identifiable information, logging into social media, and accessing bank or financial information. So all of those information could be stolen if the Wi-Fi connection is unsecured. So from the word itself, public hotspot. So ginawa to for free. And dalawang klase lang naman ng tao ang gagawa niyan. So yung isa mabait siguro, okay. Or yung isa naman, kailangan niya to para sa business niya kasi nakakatulong siya. Okay. Or yung isa naman, okay, yung wala namang dahilan kung bakit siya nag-public hotspot. So yun yung, doon na kayo magtataka, di ba? Kasi kapag ganun, wala naman siyang rason kung bakit siya mag-publicize ng hotspot niya. Wala naman siyang kinikita, wala naman siyang kung ano man yun. Okay. Yun yung nakakapagtaka kasi pwedeng may way pala siya para kunin yung mga personal informations natin. Okay. So I think it's okay to connect to public hotspots as long as you will not log into your personal email account, especially sa bank, okay, yung mga online application bank natin. Okay, wag na wag kayo mag-log-in sa public hotspots. Kasi hindi natin alam, baka naka-monitor na pala kayo and then every thing that you will do, let's say kung ano man yung napindot mo, manare-record yon sa kanila mismo. So parang keylogger na yung kalalabasan. So wag na wag yung gagawin. And then wag na wag din kayong, let's say, kung titingin kayo ng mga pictures nyo na nakakonect sa Wi-Fi. So pwede kasing nakamonitor ng screen nyo. So kung meron man kayong mga nude pictures doon, then wala na, nakuha na yung mga nude pictures nyo. So may copy na sila. Though hindi man clear, pero nakita na nila, diba? So if possible, when connecting to public hotspots, so use encrypted virtual private network tunnels and services. So gagamit lang naman tayo ng tinatawag natin VPN. Okay, so I think meron ng default VPN yung cellphone natin. So I'll teach you guys on how to connect those step by step. Or the module will teach you, okay? Hindi ako yung magtuturo pala. The module will teach you how to establish those VPNs on your smartphones and then
laptops or computers. All right. So setting up a VPN or smartphones. So a VPN is a secure network using an encrypted internet connection that acts as a secure tunnel for data. So it can be created over the public internet connection to enable users to hide their identity when they are using the internet. So you should use a VPN service when you connect to a Wi-Fi network that is not your own. Okay? So hindi naman na kailangan mag-VPN kapag home network nyo na yun. So kapag feeling mo, secure naman kayo sa network nyo kasi kayo naman yung may hawak, then you don't need to use VPN kasi in some cases, kapag nag-VPN kayo, mas bumabagal yung internet connection. Actually, hindi siya mas bumabagal, mas may delay lang, okay? Kasi ang nangyari niyan, instead na yung physical address yung mababasa o yung pagsasendan, magsasend pa siya through virtual private networks. Kasi pwedeng 5, pwedeng 3, okay? So, mas marami or ganun na lang, mas secured ka pero mas mabagal yung internet connection or mas mataas yung delay. Okay? So, ganun na lang. Mas mabilis yung connection kapag direct to direct pero mas may chance na pwede ka mapasok. Kasi nga, yun, direkta na eh. Wala nang filter eh. Unlike kapag may VPN, so ipapasa niya dito sa IP address, ipapasa niya dito, bago niya maabot yung pinaka source or yung kung saan mo man isasend yung data niya. Okay. So yun yung pinaka-idea about VPNs. So meron tayong mga examples dito. Actually, hindi lang ito. Sobrang dami. You have the ExpressVPN, NordVPN, and then the TunnelBear. Alright? So, kung sakali man na gusto mong gumamit talaga ng premium, okay, which is fast na rin, mabilis-bilis na rin, so magbayad ka na lang. Okay? Do not just use a free VPN. So, if possible, use a monthly fee VPN. Okay? Yung talagang legitimate. Okay? And then kung mababayad ka na din lang, pili ka na ng VPN na kilala talaga. Okay? Hindi lang basta VPN. Magbabayad ka na nga lang. Mamaya yung VPN na makuha mo is isa sa mga unscrupulous companies na kumukuha pa ng data. Okay? So, ito yung configuration na pwede mo or instruction pala na pwede mong gawin para i-manually set yung VPN sa Android device natin. Okay? So, take note, this one is only for Android devices. This one is not applicable for iOS devices. Okay? So, explore nyo na lang to later on. And then, ito naman para sa iPhone. Okay? So, ito, para sa iPhone lang to, hindi to pwede sa Android cellphones. Okay, so magkaiba sila. Ayan. So, just explore this one if you have an iPhone. Okay? And then, laboratory number 19. So, discover your own risky online behavior. So, ito parang i-monitor mo lang naman kung ano yung mga ginagawa mo, okay, sa online. And then, parang i-identify mo siya kung risky ba siya or hindi. So this one is like more on para man tawag dito, daily routine. Okay? Or yung routine na ginagawa mo sa internet. Okay? Kung ano ba yung mga binabrowse mo, ano ba yung lagi mong sinasearch, ano ba yung lagi mo pinupuntang website, etc. etc. And then you're going to verify whether that one is secured or no. Okay? And then summary. So tapos na pala tayo. So we've talked or we've discussed about personally identifiable information. Okay, wherein, again, sabi ko nga, meron tayong 2 types of information. We have the PII, which is for personal, okay, and then the rest are not personal, like just information that we can gather around us. Okay, and then we've also talked about white hat hackers and black hat hackers who might want our data. So white hat hackers, ito yung mga mababait. Okay. And then black hat hackers, ito yung mga may bad intention sa mga data natin. And then we've also discussed the security best practices. Okay. Yung na-mention natin kanina. And then, ano pa ba? There are many steps you can protect. So ito, parang basic na lang to. So for black, to protect yourself from black hat hackers so you can keep your firewall turned on as always, manage your operating system and browser, and use antivirus and anti-spyware. And then safety rules to follow if you are using a public or unsecure Wi-Fi hotspot. So meron tayong 3. Yeah, I think 3.
So do not access or send any sensitive personal information over a public wireless connection or wireless network. And verify whether your computer is configured with file and media sharing. So good practice siguro to, no? Kapag isa lang naman yung computer nyo and then hindi nyo naman talaga ginagamit tong technology na to, always turn off the media sharing. Okay? So I think hindi lang to media sharing. Iba dyan, ma-access nila yung microphone, ma-access nila yung actually anim yata yun eh, nakalimutan ko iba. Pero isa lang to, okay, wherein dapat naka-turn up tong public media sharing. Okay, and use encrypted virtual private network. Okay, so na-mention ko kanina. And as we install more and more smart sensors into our homes, we do increase the potential for security issues. So nabanggit ko rin kanina kung papaano, okay? Pero hindi ko lang alam kung paano gawin. Pero yun yung mga ways kung paano makakapasok yung isang hacker. Okay? So through smart devices. Kapag nahack nilang isa, pwede na lang mapasok lahat. Right? And then here's my reference which also came from i2IoT. So sa Red Acad pa rin naman to. And that's it for this chapter number 5. So as you can see, sobrang dali lang niya. Like 90% alam na niyo na yun. And then siguro 10% lang yung nakuha yung knowledge when it comes to chapter 5. So that is why saglit lang siyang na-discuss. Anyway, do you guys have a question so far? None, sir. None, sir. All right. So the remaining time that we have will be the proposal time. So I hope last meeting, so 3 days ago, so 3 days na nakalipas, 3 days or 2 days? 2 days ago. And then 3 days ago. Okay. So 3 days na nakalipas, so I hope nakaisip na kayo ng parang proposal nyo, okay, on how to use the sensors that you have on your smartphones. Okay. So maglalagay ako ng parang discussion ba yun? Check ko kung paano ka siya mailalagay. So first come, first serve na lang tayo. So dapat, pag may naisip kayo, after this one, or habang ginagawa ko to kung sakali, gawin nyo na rin. Create na lang ako ng module. So final project proposal. So dito nyo ilalagay yung mga proposal nyo. Set discussion. Or assignment. Check ko to. Yan. So dito na lang. So using this discussion, so kung sino yung unang mag-type, sabihin nyo na lang yung group nyo. So group 1, 2, 3 tayo. So group 1 is the letter A's. Group 2 is kung ano man yung mga apelido na yun. And then group 3 yung pinakalas. Okay, 5, 5, 5. So i-include nyo lang yung group nyo. Okay. And then yung mga pangalan nyo. And then yung proposal nyo dun sa system na yan. Okay. So ang maganda dito is naka-public na siya. So kapag naka-public na, hindi na pag nabasa na ng iba, hindi na nila pwedeng gayahin yung proposal niya. Okay. So, subscribe na ako para kung sakaling may maglagay ng entry dito, is mababasa ko na kaagad. So, i-check ko muna kung maganda ba siyang project or hindi. Okay. So, dapat useful siya. So, yung proposal ko nung last or yung project ko nung last is using the accelerometer. So, simple lang naman siya. Pinakita ko rin dun sa inyo na kapag gumagalaw yung cellphone, so yun, may mga graphs tayo, yung X, Y, and Z. So kapag ganun na yung graph, ibig sabihin, pwedeng tumatakbo or naglalakad yung user. Alright? Or pwedeng nahulog lang yung cellphone. So pwedeng ganun. So paano ko malalaman kung naglalakad or tumatakbo? So at the same time, by default kasi, naka-on na yung location, okay, ng smartphone na yun. So kapag gumagalaw siya, okay, nag-move, so it's either naglalakad or tumatakbo siya. Or nagta-travel siya through chip. So pwede yung ganun. As long as merong internet connection, binabato niya yung data doon sa Cumulus
Cumulosity na Google Cloud tuloy. Cumulosity cloud natin. Okay. So, yun, ipakita nyo lang naman na ganon yung mangyayari kapag ganito. Okay. Ibigin nyo lang ako ng scenario kung bakit useful siya as a project for our IoT. Okay. So, supposedly kasi dalawang cellphone to eh. Yung isa is yung itatrack natin. Yung isa naman is yung nang tatrack kasi ang weird naman kapag tinatrack mo yung sarili mo. Though pwede pa rin naman. Okay. So, that's why 5 kayo para makatotohanan yung sakali. Okay. So, ito na yung ginagawa ko. Ano na bang nangyayari dyan? So, ito na rin yung ginagawa ko. Ano na update dyan? And so on and so forth. Okay. So, ilagay nyo lang dito yung ideas kung ano yung mangyayari kapag ganito ganyan. Okay. So, bigyan nyo ako ng scenario. So, para lang kayo nagkikwento and kung bakit ito yung effective na way para ma-monitor mo yung isang bagay. So, ipapublic ko na to ngayon. So, ilagay nyo lang dito yung proposal. Okay? So, clear ba tayo doon? So, marami, kahit simple lang, kahit wag nang complicated. Okay? So, marami naman sigurong ideas sa may isip dyan kasi marami namang sensors. So, may question or clarification ba tayo? So, i-check ko to bago or after ng final exam nyo na lang. Okay. So, pwedeng after ng final exam nyo. So, just let me know kapag magpapacheck na kayo. So, ide-demo nyo na lang. So, paano nyo papacheck? Ide-demo nyo na lang. Gagamit na lang tayo ito. Zoom meeting. Papakita nyo lang, sir, ito na yung ginagawa ng smart device. And then, ito na yung reading namin sa graph. So, kailangan, yun, may camera lang naman kayo and then microphone para makapag-usap tayo. And then, yeah, that's it. Kahit isang tao lang yung mag-present or pwedeng dalawa. Okay. Or tatlo. Kung gusto nyo yung tatlong device yung naka-connected. Okay. So, ganun lang naman. Any concerns so far? Wala pa, sir. Okay, so I hope may mga ideas na kay last meeting. May naisip na kayo. So last meeting kasi parang exploration. Inaalam nyo pa kung paano. So lahat ba kayo na i-connect nyo na? So mabilis lang naman eh. Less than 30 minutes tapos nang i-set up yun. Na-try nyo na ba lahat? No, sir. Yes, sir. So may yes, may no. So take note. Parang 10 days na lang tayo. Yeah. Exactly. 10 days, 2, 4, 6. Hindi pala. 7 days na lang tayo bago yung final exam. Pero, of course, this coming following days, wala na tayong meeting. So, free time nyo na to. 1, 2, 3, 4, 6 days. So, I hope matapos nyo yung, dalawa lang naman yung module na tapos natin. Ay, 3 pala. Module 3, Module 4, and then Module 5, and then soon will be the Module 6. Pero ito lang yung makailangan yung gawin. Okay, so yan. Medyo madami-dami. Lab 13 to Lab 16, Lab 12, and then a short quiz. So saglit lang sa Module 3. Alright, so just message me soon kung sakali may concern kayo regarding with our final project. Okay. So, no need na complicated. Okay, as long as parang useful naman siya, then okay na yun sa akin. Okay. Alright. So, kung wala ng question, so, yeah. You guys may now leave and then have your lunch if you haven't ate your lunch yet. Yes, sir. So, goodbye. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Goodbye.
How about you, Mr. Jesus Romero, and then Mr. Denzel? Do you guys have a question or clarification? All right, so I think none. So I'll be ending this meeting now. Goodbye.